Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banda Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Celebrate Christmas, Celebrate Christ Born, in concerning peace and spiritual salvation. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 1, talatang 30 hanggang 35 at 38. Ito po ang mensahe. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng Diyos ng katataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Sumagot si Maria, "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas pa rin Kabanata 2, talatang 8 hanggang 14. Ito po yung mensahe. Sa lupain ding yaon ay may pastol na nasa parang nagpupuyat at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid ang naksisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot na lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Patuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 14, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. "At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization o ating pag-ibanghelyo. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Jesucristo at banal na Espiritu Santo. Ngayon naman ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na Celebrate Christ Born in concerning peace and spiritual salvation. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo dito sa mabuting balita na kanyang inihayag, na ating ibinabahagi sa atin na sa inyo ngayon, na nais niya na ang sangkatauhan ay sa kanilang selebrasyon na ginagawa sa pagsilang ng ating banal na Panginoon Jesucristo, kagaya ng Kapaskuhan na ginagawa ng Kristiyano Katoliko, na ipagdiwang natin ito partikular sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kapayapaan. Partikular na ipagdiriwang natin ito at pagsasaluhan ang ating spiritual na salvation o ating kaligtasang spiritual sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, sapagkat ito ang pagkasugo sa Kanya.
ang Panginoon Kristo ay ang ating tagapagligtas at tayo ay pinagkalooban niya ng kaligtasan. At ito ang dakilang pag-ibig ng ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon Kristo sa atin. At ang dakilang pag-ibig na ito na nais ng ating banal na Panginoon Diyos na ating o ang mabuting balita na palaganapin natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa. At partikular nga na nais ng banal na Panginoon Diyos ay palaganapin yung kapayapaan at spiritual nga na salvation, na kung saan ito yung pag-ibig na ibinikaloob sa atin ng banal na Panginoon Diyos. Mabigyan tayo ng spiritual na salvation mula sa pagpapalaya sa atin o ang pagliligtas ng Panginoon Diyos na palayain tayo sa mga demonyo at patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Yan, pinapalaya tayo sa demonyo sa hikayat niya sa atin na tayo ay magkaroon ng na tayo ay na hikayat sa kasamaan at tayo pinatawad dito ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Ngayon ay sa pagsasalo-salo sa pagdiriwang natin ng halimbawa itong Kapaskuhan o pagsilang natin Panginoon Kristo ay ating pag-ibayuhin yung ating spiritual na yan ating dito sa pagmamahalang ito ay ating pinagdiriwang ang ating kaligtasang spiritual. So ipagdiwang natin yung ating kaligtasang spiritual sa pagsilang na ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Pagkat tayo ay binigyan kaligtasan ng ating banal na Panginoon Diyos at ito ay ating ipagdiwang sa panahon ng kaarawang ito at hindi lamang tayo nagdiriwang ng kaligtasan o inaalala ito sa panahon ng Kwaresma, kundi ito ay itong pagsilang ng Panginoon Kristo ay dito ay pagsaluhan natin ito at ito ang nais ng banal na Panginoon Diyos na mapagsaluhan natin at hindi lamang sa panahon ng arawan kundi syempre ito ay papalaganapin natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay ang kaligtasang spiritual na ito ating mapagsaluhan. Yan. Sa pamamagitan ng pinagsasaluhan natin sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang kalooban niya. Yan. Na marami tayong dapat na pagpapagiran ng kapayapaan at iba't ibang mga bagay na dapat nating gawin. Mula dyan sa Kapaskuhan, tayo ay yung ating selebrasyon na tayo ay naghahanda, hindi lamang para tayo ay parang pangkaraniwang kaarawan, birthday party, sayawan, gift, but this blessings of God to us na tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual. Yun yung ating pasasalamatan sa araw na ito, sa araw ng pagsilang, ang blessing ng kaligtasan spiritual. Yun yung ating pinagsasaluhan. So yun, na sa araw na yan, at syempre ang kapayapaan, yung mga bansang naglalabanan ay tigil na kayo sa inyong labanan. So magpairal kayo ng kapayapaan, yung mga bansa magsama-sama at pairalin yung kapayapaan doon sa mga bansang naglalabanan at sa pangkalahatan. Yung mga tao magsama-sama sa boses natin yung kapayapaan mula dito sa panahon ng Kapaskuhan at hindi lamang panahon ng Kapaskuhan, pang-araw-araw na ating mapalaganap yung kapayapaan at syempre ang spiritual salvations na sa pamamagitan ng pagpapairal ng kapayapaan o pag nasa boses, nasasalba natin yung marami mula dito sa labanan na ito na nagkakasala mula dyan sa bagay na yan. At iba't ibang mga iba't iba nating at iba't ibang mga gawain o hakbangin para mapairal natin ang spiritual salvation. Yan. At syempre, ito ay ating pinagsasaluhan sa pamamagitan ng tayo ay nagtutulungan pagsasabuhay ng mabuting balita. Yan. So yun, at sana ay nagabayan na naman kayo ng the Bible evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay upang kayo ay magabayan ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual, partikular sa mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos na
yung pag-celebrate natin ng Kapaskuhan. Usually we celebrate it with syempre yung diwa ng pagmamahalan, at syempre ipapartikular natin na sinay-celebrate natin dito ay yung spiritual salvation. Celebrate natin yung spiritual salvation na yan na ipinagkaloob sa atin ng ating banal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos sa pag-ibig na pinagkaloob nila sa atin na yung spiritual salvation, and paano natin ito maibahagi sa ating kapwa, paano natin ito pagsasaluhan ang spiritual salvation natin. Yan ang gawin natin ngayong Kapaskuhan. At muli sana ay patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, pagmimilagro, pagpapala. Yan. Gabayan tayo sa ating pananalangin, o samahan tayo sa ating pananalangin sa ating banal na Panginoon Jesucristo at banal na Panginoon Diyos. O pananalangin sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo na tayo isamahan niya na tayo ay dinggin sa ating mga pananalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At yun, at nice din nga pala ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay at yung ating kahilingan sa ating banal na Panginoon Diyos ay sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo ay ating idalangin yan at ipagkakataog sa atin yan naman nang walang pag-aalinlangan. Yun ang kailangan buo. At yun ang kailangan ay pagsisiyan nyo ang pagkakasala ninyo at iwasan nyo yung pagkasala para tingin tayo ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating panalangin at patuloy tayo niyang gabayan. Yan. At doon sa Interfaith Unity patuloy tayong magkaisa at unawain natin yung ating mga reliyon nang hindi tayo nauwi sa digmaan, karahasan. Yan. Bagwas nakakaikaya tayo ng kapayapaan at magkakaisa sa at sa CBCP and Vatican Church patuloy kayong maliwanagan ni Manala Santa Maria pagmuklurin ninyo at patuloy nyo pagmuklurin ang sangkatauhan mula sa bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayunan, patuloy tayong maasa ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo sa ating at ganyan siyempre ng banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi o paglilingkod natin sa Kanya sa pagbabahagi ng mabuting balita at paggabay sa mga kapamalan. Tayo maasa ng kanyang gabay, ng kanyang pagmilagro, aliwan ng iba't ibang mga gabay ng kanyang ng ating banal na Panginoon Diyos. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan at patuloy kayong mamahala ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatan ng tao. At payuri kayo ng patas na hustisya. Sa gayon makikinabang yung inyong mga mamamayan. Kagaya sa bansang Pilipinas, makikinabang lipo ng Pilipino kung ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid at tutugunin ng karapatan ng tao sa pamamagitan ng paggabay ng ating banal na Panginoon. So magabayan kayo upang maisagawa ninyo at maisakatuparan ng mga paglilingkod na yan sa inyong pamamahala at hindi kayo mahikayat sa paggamit ng maling kapangyarihan at magi kayong mga tiwali o mga abuso sa inyong tungkulin. Bagkos, sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, kayo ay mananatili na isang mabuting lingkod ng ating banal na Panginoon Diyos diyan sa pamahalaan. Muli magandang hapon sa inyo lahat. Sana sana ay naibahagi na naman natin sa inyo ang salita ng ating banal na Panginoon Diyos at kayo ay mahikayat na taliman ito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Muli, advance Merry Christmas sa lahat mula dito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo at naway ating boses doon sa mga bawat kapamalaan na naglalabanan o mga lugar na naglalabanan at mga bansa. Sana kayo ay maliwanagan at kayo ay magtigil sa inyong paglalabanan. Ano man ang sigalutan, daanin nyo ito sa mapayapang usapan at kayo ay magkaroon ng kaligtasang espiritual mula dito sa inyong pagpapairal ng kapayapaan at sa diwa ng Kapaskuhan ay na inyong malaman na ang kaligtasang espiritual na pinagkaloob sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay binigyan ng pag-asa para dito. Kaya isabuhay natin ang kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay lubusan
na magkaroon ng kaligtasang spiritual mula dito sa pagpapalaya niya sa atin sa mga demonyo at pagpapatawad sa ating pagkakasala. Magandang hapon sa inyo lahat.